Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumaati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong gabi ay basahin po natin Mga Ngaral, chapter 10, verse 8. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Gaano po tayo kasaya sa panahon na tayo ay makagawa ng mabuti o makapaglingkod sa ating kapwa? Naroon ang tunay na kagalakan at fulfillment. Paano pa kung tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon ng may kagaanan sa ating puso? Maaring sa pagtingin natin sa talatang ito ay magkaroon tayo ng malalim na pag-iisip kung bakit ganito ang sinabi ng mga ngaral. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ibig sabihin, marahil sa ating buhay, kung tayo ay nakagagawa ng hindi maganda, sinasadya o hindi, ay maaari nating ikapahamak. Kung tayo ay nag-iisip ng masama sa ating kapwa, makagawa tayo ng hindi tama sa ating kapwa, ay magdudulot ito ng kapahamakan sa ating buhay. Subalit, sa lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ang alam natin sa mga lumulusot sa pader at hindi dumadaan sa tamang daanan o pasukan ay mga magnanakaw, mga taong may masamang balak, mga taong nakagawa ng mali sa kanilang kapwa. Sa bahaging ito ay ipinapahayag sa atin na anuman ang gawin natin ay bigyan natin ng tamang effort. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay sa ating paglilingkod, sa ating mga ginagawa. Huwag tayong mag-shortcut. Diba? Minsan ganun tayo. Gusto nating matapos agad. Daanin natin sa shortcut. Daanin natin sa paspasan. Madaling pamamaraan. Hindi po ganito ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kundi kung nais nating sumunod sa Panginoon, tayo ay handang magsakripisyo, tayo ay handang magpagal, tayo ay handang mapagod ng may kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso. Na naroon na bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi pwedeng paspasan lahat, hindi maaring shortcut lahat. Gusto natin sumunod kay Kristo, kailangan lagi tayong nagmamadali. Mga kapatid, ang kailangan natin ay pagtsatsaga. Kailangan natin ay magtyaga bilang mga tagasunod ni Kristo na gawin ang mahalagang tungkulin na ipinagkatiwala sa atin, na ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay magbibigay ng malaking contribution. Yung ating pagsunod sa Panginoon ay nagiging daan upang higit na makatulong sa paglilingkod sa ministeryo at mga gawaing ipinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, sa talatang ito ay ipinapaalala sa atin na sa ating ginagawa, sa ating mga pagpapagal, sa ating buhay, lagi nating balikan ano ang ating goal. Ano ba ang tunguhin ng ating ginagawa? Magkaroon tayo ng vision, ng goal, na sa ating pagganap, sa ating tungkulin ay maka-accomplish tayo ayon sa kalooban ng Diyos at hindi dahil sa gusto natin. Hindi lang dahil sa desire natin. Sa paglilingkod natin sa iglesia, sa paglilingkod natin sa bayan, sa ating pamayanan, ikaw man ay community workers, ikaw man ay nasa magandang estado ng pagtatrabaho, ikaw man ay pastor, diakonesa, anumang lingkod ang tawag sa iyo sa iglesia, ikaw man ay teacher, ikaw ay worship leader, kailangan
Let us give our best effort. Let us give our best to the Lord. At sa pagbibigay natin ng pinakamabuting paglilingkod sa Panginoon, ang kapurihan at ang kalwalhatian ay sa Panginoon. Kaya't ang paglilingkod natin kay Kristo ay may kalakip na pagtsatsaga, pagtitiis, pananalangin, lakas, kalakasan, pagsisakripisyo na handang sumunod at magpasakop sa ating Panginoon. Sapagkat tunay nga po na sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin tanging sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, purihin ka. Purihin ka sapagkat itinuturo mo sa amin ay katyagaan. Katyagaan na may pag-asa. Na kaya kami nagtsatsaga, kaya kami nagpapagal, kaya kami nagtitiis. Kasi meron kaming pag-asa mula sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, baguhin mo ang aming puso at isipan. Kung kami ay nakagawa ng mali sa aming kapwa, kung kami ay hindi nagiging karapat-dapat sa aming paglilingkod at pagministeryo, baguhin mo kami, patawarin mo kami, linisin mo kami, at nawa, Panginoon, lagi kaming makaranas ng inspirasyon ng iyong banal na Espiritu, nang sa gayon ibigay namin yung pinakamataas, pinakamabuting paglilingkod sa Diyos na tumawag sa amin, sa Diyos na aming lakas sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo kaming madinig ang iyong panawagan na gawin namin ang pinakamataas na paglilingkod para sa iyo. Purihin ka sa lahat ng aming ginagawa. Dakilain ka, O Diyos, sa lahat ng aming ginagampanan. At nawa, O Diyos, ano man ang aming tungkulin, ano man ang aming ginagawa, ano man ang aming ministeryo, ano man ang aming estado, ang tanging hangarin ng aming puso ay maluwalhati ka at gawin namin ang lahat ng bagay para sa iyo, hindi para sa aming sarili o maging sa aming kapwa. Gawin mo pong mapagpakumbaba ang aming buhay, ang aming puso. Sa iyo, O Diyos, kami ay nagtitiwala na pagpapalain mo silang lahat na naglilingkod sa inyong ubasan, sila na naglilingkod sa loob ng iglesia, sila, O Diyos, na naglilingkod sa aming bayan, sila, O Diyos, na may mga ministeryo sa loob at labas ng iglesia, maging sa kanilang trabaho, sa kanilang tahanan, nasa saan man sila ngayon. Panginoon, magtagumpay ka at maging mabunga ang lahat ng aming paglilingkod. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, samahan sila at magtagumpay ka. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, lahat ng ating paglilingkod ay para sa Panginoon. God bless everyone.